What's up mga idol, ngayon gagawa nga pala tayo ng speaker kasi kapag kina-charge natin yung speaker na to hindi umiilaw yung pula, so kailangan pa iangat yung cable nya para lang magkailaw siya. Kumbaga para siyang naglulus ganun. Kung ganito yung speaker nyo, pwede naman natin tong hinangin kapag naputol lang talaga doon sa mismong dulo, pero once na nakadikit naman yung pinakahinang niya tapos naggaganito yung inyong speaker, ibig sabihin yan pudpud na yung pin, so kailangan na pong palitan. So itong speaker na to, bubuksan na natin para mapalitan na natin siya ng charging pin. Ngayon kung buo naman yung charging pin nito, siguro hihinangin ko na lang to. So babaklasin lang po natin yung speaker natin. Napakadali lang naman po magbaklas ng speakers. Screwdriver lang po yung kailangan natin para matanggal po yan. So kung gusto nyo pong hindi masira yung charging pin nyo, pwede nyo naman ipa-direkta na lang sa mga manggagawa, kasi mas maganda yung nakadirekta kapag palagi na lang nasisira yung inyong speaker. Idirekta nyo na lang o ipadirekta nyo na lang sa mga manggagawa para hindi pa ulit-ulit yung gawa, mas matibay kasi yung ganun. So itong speaker na to ay nabuksan na natin, kaya titignan ko lang sa loob kung naputol lang ba yung hinang nya or pudpud na ba yung nasa loob ng pin. So napansin ko dito na umangat lang yung pin nya. So ang gagawin lang natin dito is hihinangin lang natin, kasi lumuluwag po yan kapag palagi siyang gina-charge ng ginagamit siya na naka-charge ganun. So lalagyan ko lang siya ng flux. So mas maganda kasi may flux para mas makapit talaga yung hinang na gagawin natin. So itong soldering iron na ginamit ko, nilalagyan ko na siya ng lead para itatap ko na lang siya diretso doon sa may ihinangin kong pin tulad yan. So kakapalan ko lang po yung hinang nito para hindi pa balik-balik or paulit-ulit yung gawa. So ganyan lang po yung ginagawa ko. Kumukuha na ako ng lead sa table ko, tapos idinidikot ko na sa soldering iron ko. So make sure nyo lang na talaga namang makapal yung hinang nyo para hindi na kayo balik-balikan ng mga customer nyo. So ganito lang po yung kadali mga idol kapag lumuluwag yung ating charging pin. Kung minsan umaangat lang, hinang lang po ang kailangan natin gawin para mas tumibay yan. So pagtapos natin to lang hinangin sa may kanyang mga pin, so dapat hihinangin po natin yan sa gilid. So kasi ito pong gilid na to, ito po yung support nya para hindi siya mahatak or matanggal ka agad yung pin. Kasi kung minsan hinihinang lang ng iba yung pin lang, pero sa akin hinihinang ko talaga yung gilid yan para hindi siya bumuka kaagad. Kasi ayan po yung para magpatibay pampatibay ng ating speaker. So that's it, ganun lang siya kadali mga idol. So babalikan ko lang to, make sure ko talaga na maganda yung pagkakahinang ko. Kung pinalitan nyo na ng pin or hininang nyo na hindi pa rin gumana, so try nyo naman ng battery. So hindi natin sigurado kung ano yung sira dyan, kaya mas maganda kung hindi kayo marunong, pwede nyo na lang ipagawa sa mga manggagawa talaga. So yun, itesting na natin yung speaker. Kung makikita natin, isang saksak ko lang umilaw na kaagad yung kanyang red light indicator, indikasyon na siya ay nagcha-charge. So ginalaw-galaw ko rin siya para malaman kung naglulus pa rin, pero hindi na. So that's it guys, ganun lang siya kadali mga idol. So ngayon ikakabit ko na tong mga tornilyo na tinanggal ko kasi nga okay na tong speaker na to. So sana nakatulong tong video na to sa inyong mga idol. Huwag niyong kalimutan i-subscribe tong aking YouTube channel para sa mga bagong video na katulad nito. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magiging madamot sa inyo para mag-share ng mga kaalaman pagdating sa mga gawa ng cellphone or mga speaker. So yun lamang po, peace out.